Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, ito po si Pastor Fe Marcos Jacinto. Kasama niyo po sa ating morning devotion na kung saan ang ating teksto ay matatagpuan sa Romans chapter 8, verse 18 to 25. Ganito po ang sinasaad. Para sa akin, ang mga mapagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw, sapagkat nananabik ang sanlilikha na inihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanlilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhatiang kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam na rin hanggang ngayon dumating ang sanlilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang manganganak. At hindi lamang ito, kundi tayong mga tumatanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang pagpapahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at paglaya ng ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang asahan pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Mga kapatid, maliwanag po ang binabanggit ni San Pablo sa mga taga-Roma. Lahat tayo ay dumaraan sa iba't ibang uri ng paghihirap. May nawalan ng mahal sa buhay, may dumaraan sa sakit, may problema sa pamilya, may pinansya na pagsubok at may mga panahong tila tahimik ang Diyos. Minsan nagtatanong tayo, Lord, hanggang kailan? Ang magandang balita ni Pablo sa Romans chapter 8, hindi ang paghihirap ang huling kabanata ng ating buhay. Ang huling salita ay kaluwalhatian. Kaya nga sabi niya sa verse 18, sapagkat inaakala ko na ang mga paghihirap sa kasalukuyang panahon ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang inihayag sa atin. Hindi sinasabi ni Pablo na maliit ang ating paghihirap, mga kapatid. Ang sinasabi niya ay mas dakila ang kaluwalhatiang naghihintay sa mga anak ng Diyos. Kaya nga ang paghihirap ngayon ay pansamantala, ngunit ang kaluwalhatian ay walang hanggan. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, hindi tayo exempted sa mga problema. Si Pablo mismo ay nakaranas ng pagkabilanggo, pambubugbog, gutom, pag-uusig, at halos kamatayan. Sabi nga ng ating teksto, parang isang buntis na dumaan sa matinding labor pains. Totoong masakit ang panganganak. Ngunit kapag nakita na niya ang kanyang sanggol, napapalitan ng kagalakan ng sakit. Ganon din po ang ating buhay. Ang sakit ngayon ay hindi permanente. In verse 19:22, ang buong sanglilikha ay naghihintay ng ganap na pagtubos. Sabi ni Pablo na maging ang buong nilikha ay dumarating. Makikita natin ito ngayon, mga kapatid. Ang lindol, ang bagyo, baha, tagtuyot, pagkasira ng kalikasan. Ang kasalanan ng tao ay nakakaapekto hindi lamang sa tao, kundi sa buong sanlilikha. Ngunit may pag-asa. Darating ang araw na babalik. Ibabalik ng Diyos ang lahat sa tamang kaayusan. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay may mga a good steward ng likha ng Diyos.
hindi tayo may-ari ng mundo, kundi katiwala lamang. Nabubuhay tayo sa pag-asa hindi lamang sa nakikita, sabi sa verse 23 and 25. Tayo rin ay dumaraing, tayo rin ay naghihintay. Naghihintay tayo ng ganap na kagalingan, ng ganap na kapayapaan, bagong katawan, at buhay na walang hanggan. Sabi ni Pablo, mga kapatid, sapagkat sa pag-asang ito, tayo'y naligtas. Ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi sana ito ay tiyak dahil nakasalalay ito sa pangako ng Diyos. Kung ang pag-asa ay nakikita na, no? Hindi na ito pag-asa. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya kahit hindi pa natin nakikita, ang katuparan ay patuloy tayong nagtitiwala. Sa ating mga buhay, mga kapatid, yung application sa buhay natin, kapag ikaw ay may sakit, pinanghihinaan, nawalan ng trabaho, may problema sa pamilya, o tila walang kasagutan ang inyong panalangin, ang sabi ng ating teksto, huwag mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo pa nakikita. Ang ating paghihirap ay may hangganan. Ngunit ang kalwatiang kasama ni Kristo ay walang hanggan. Mga kapatid, huwag nating hayaan na ang ating pagsubok ang magdikta ng ating pananampalataya. Sa halip, hayaan natin ang mga pangako ng Diyos ang magbigay sa atin ng lakas. Ang Kristiyano ay hindi nabubuhay ayon sa kanyang nararamdaman, kundi ayon sa kanyang pag-asa kay Kristo. Maaring umiiyak kayo ngayon, or umiiyak tayo ngayon, or malungkot tayo. Ngunit ang araw, darating ang araw, napapahiran ng Diyos ang bawat luha. Maaring may paghihirap ngayon, ngunit may kalalhatian na naghihintay. Kaya anong sabi ng ating teksto? Manatili tayong tapat, matyaga, at puno ng pag-asa. Sapagkat ang ating hinaharap kay Kristo ay higit na dakila kaysa anumang pinagdaraanan natin ngayon. Nawa, mga kapatid, ang mensaheng ito sa umagang ito ang siyang mananatili sa ating puso, saan man tayo paroroon, saan man tayo pupunta, dala-dala natin ang pag-asang ito. Anumang pinagdaraanan natin ngayon ay merong hinaharap at kinakaharap tayo ng ating Panginoong Hesukristo ng higit na dakila sa anumang pinagdaraanan natin ngayon. Sa pangalan ng Ama, Anak, ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Tayo'y manalangin. O dakilang Diyos, pinagpala mo po kami sa umagang ito. Sa isang mensahe ng buhay. Sa aming pagtitiwala sa iyo. Sa aming paghahandog ng aming buhay at kalakasan. Tulungan mo kami na manatiling maging tapat sa iyo. Na kahit dumarating ang maraming sakuna at problema sa buhay, tinatayo mo kami, sinasamahan mo kami. O Panginoong Diyos, salamat po sa buhay ng bawat iyong mga anak. Anuman ang kanyang naranasan ngayon sa bawat anak mong nakikinig ng iyong dalangin ito. Hipuin mo ang kanilang mga puso. Iparamdam mo sa kanila, Panginoon. Hindi mo sila pababayaan. Bagkus, O Diyos, pinapalakas mo kami sa pamagitan ng aming pananampalataya at pagtanggap sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at amen.
God bless us all po.